Ruby, matapos siyang makaenkwentro ang isang NPA resource sa Surigao del Norte. Hindi kataas ang katapangan at kabayanihan na ipinakita ni Lieutenant Ruby dahil ang mga militar katulad niya ay sinasanay na maging sintigas. To the next house. Ang katakataka ay kung paano siya nakaligtas ng buhay. Patay na. March 18, 1991, sa probinsya ng Surigao del Norte, pabalik na sana sa kanilang military headquarters ang sundalong si Lieutenant Romualdo Rubi. Tinamaan ako talaga. Daming tumama sa akin, pero sa awa ng Diyos walang tumalab. Pakiramdam ko sa bala, parang ulan ba? Kung maano mo yung ulan, parang malalaki. Kaya nang tumatama sa akin ang ulan. Dahil sa kagitingan ni Lieutenant Rubi, muling nabawi ang headquarters mula sa mga rebelde. Ginawaran siya ng Medal for Valor, isang karangalan ilan pa lang sa Philippine Army ang nakapagkamit, kabilang na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi ko rin ma-explain kung bakit na pagtamaan ako ng bala, hindi ako tinatablan. Kasi may hawak rin ako. Siguro yung hawak ko sa Diyos din, kaya hindi ako pinabayaan. Ipinakita niya sa amin ang isa sa mga damit na suot niya sa iba pang encounter. Ayon sa kanya, tinamaan siya ng bala at nabutas pa ang kanyang damit. Pero siya, wala ni galo sa katawan. Pero sa katawan ni Lieutenant Rubi, walang balang kayang bumaon. Sinamahan namin si Lieutenant Rubi sa isang doktor para malaman kung may kakaiba sa kanyang balat, buto o pangangatawan. Ang susuri sa kanya, si Colonel Bunuan, batikan na sa pagresponde at panggagamot ng mga war-related injuries tulad ng tama ng bala at shrapnel. Marami akong nakita ang tama ng bala talaga sa katawan ng tao at may sarili yung balat. Maski anong klaseng balat ka siguro pag tao ka, maski nga balat nga ng baka, pasok yan eh. Pero doon sa in-examine ko kay Lieutenant Rubi, yung balat niya, talagang normal siya na tao, ordinary lang, yan talagang papasok yan. Ikinwento sa amin ni Lieutenant Colonel Bob Bacaro, isa ring Medal for Valor awardee, ang mga senaryo sa battlefield na madalas kinakaharap noon ni Lieutenant Rubi at para sa kanya, hindi biro-biro ang ganung mga sitwasyon. Ang labanan na walang pinipiling distansya yan, ano, may consideration yan sa tinatawag natin na terrain, ano. But may mga pagkakataon na 5 meters lang apart, ano, may mga pagkakataon kung na-identify na yung kalaban. Kung minsan, dinidikitan ito ng ating mga kasanduluhan, ginagapang ito, hindi sila mapapansin talagang ang labanan na idikitan. May mga pagkakataon pa na umaabot ito sa hand-to-hand combat. Well, alam mo, sa pagiging sundalo, sabi nga nila, kapag ikaw sundalo, kalahati na ng iyong paa ay nasa hukay na. Pero sa kaso ni Lieutenant Rubi, tila mga balang tumutuloy sa kanya. Ano nga ba ang meron siya? Siguro naman, sa akin, kung wala itong hawak ko, matagal siguro akong namatay. Maliban sa baril, may iba pa daw na sandatang ginagamit si Lieutenant Rubi sa labanan. Balikan. Sa faith, pananampalataya, hindi pa simple. Maaaring hindi pumatanong sa iba, pero makakamamatay isang bago. Patuloy na pinaniniwala sa bagay kung walang bisa o walang sa isa.